Pamilyar ba tong pakiramdam sa'yo? Yung lahat ginawa mo na effort, time, pagmamahal, pero sa huli, hindi ka pa rin niya pinili. Ang sakit, di ba? Pero teka, paano kung sabihin ko sa'yo na may mas malalim na paraan para intindihin to? Isang mindset na ginagamit na ng mga sinaunang Stoics at hanggang ngayon, pwede mong magamit para hindi ka masira kapag hindi ka pinili. Gusto mong malaman kung paano? Stay ka lang. Alam mo yung feeling na binigay mo na lahat? Pero sa dulo, ikaw yung hindi niya pinili. Parang biglang gumuho yung mundo mo. Lahat ng plano, lahat ng pangarap na kayo sana biglang naglaho. At ang masakit pa, hindi mo alam kung saan ka nagkulang. Kaya ang ending, naiiwan ka. Nagtatanong, nagdududa sa sarili, at minsan, nawawalan ng gana sa buhay. Ito yung madalas na nangyayari kapag sobrang nakadepende tayo sa validation ng isang tao. Ang iniisip natin, pag pinili niya ako, saka lang ako magiging sapat, saka lang ako magiging masaya. Pero eto ang tanong, paano kung hindi ka niya pinili? Ibig sabihin ba nun wala ka ng halaga? Dito kadalasan sumasakit lalo. Kasi imbes na mag-move forward ka, na-stuck ka sa idea na, bakit hindi ako? May mas maganda ba kaysa sa akin? May mas successful ba? May mali ba talaga sa akin? At habang tumatagal, nawawala yung peace of mind mo. Para kang nakakulong sa tanong na walang kasagutan, pero eto ang malupit. Kapag mali ang perspective mo, kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka magmahal, madudurog at madudurog ka pa rin. Kasi nakabase yung worth mo sa isang bagay na hindi mo hawak. Ang pagpili ng ibang tao. Sabi nga ng Stoics, ang tunay na nagpapahirap sa'yo hindi yung hindi ka pinili, kundi yung interpretation mo doon. Na iniisip mong rejection, wala ka ng halaga. Pero teka, paano nga ba mag-isip ang isang Stoic sa ganitong sitwasyon? Ang Stoicism, simple lang ang tanong na paulit-ulit nilang sinasabi. Ano ang kontrolado ko at ano ang hindi? Kung iniwan ka niya o hindi ka niya pinili, tanungin mo sarili mo, kontrolado mo ba yung desisyon niya? Hindi. Kontrolado mo ba kung ano ang gusto ng puso niya? Hindi rin. Pero kontrolado mo ba kung paano ka magre-react? Yes, 100%. Dito papasok ang Stoic mindset. Kung hindi ka niya pinili, ibig sabihin hindi ikaw yung tugma sa kanya. At okay lang yon. Hindi ibig sabihin na mali ka. Hindi ibig sabihin na wala kang halaga. Ibig sabihin lang, may ibang direksyon para sa'yo na hindi mo pa nakikita ngayon. Parang ganito, isipin mo ang buhay bilang isang malawak na dagat. Ikaw, nasa bangka. Gusto mo makarating sa isang isla pero yung hangin ayaw makipag-cooperate. Hindi mo kontrolado ang hangin, pero kontrolado mo kung paano mo gagamitin ang layag. Kung hindi ka niya pinili, huwag mong isipin na tapos na ang biyahe mo. Ibig sabihin lang, hindi doon ang destinasyon mo. At baka mas may magandang isla na nakalaan sa'yo. Kung naramdaman mo na yung sakit ng hindi pagpili sa'yo, tandaan mo. Hindi mo kontrolado ang desisyon niya, pero kontrolado mo kung paano ka babangon. Alam mo ba na minsan, yung rejection na akala mo sisira sa'yo, yun mismo ang magiging dahilan kung bakit mas lalakas ka? Oo, totoo. Kasi sa Stoicism, hindi lang basta pagtanggap ang mahalaga, kundi kung paano mo gagamitin yung sakit bilang gasolina para sa growth mo. Curious ka kung paano? Tara pag-usapan natin. Kapag hindi ka pinili, ang unang instinct natin ay magtanong, ano bang mali sa akin? Bakit siya yung pinili, hindi ako? Ano pa bang kulang ko? At dito madalas nagsisimula yung self-doubt. Nawawala yung confidence, nawawala yung tiwala sa sarili. At mas masama pa, minsan nagiging cycle. Lahat ng susunod na relasyon mo, dala-dala mo yung sugat. Lahat ng susunod na tao na makikilala mo, may takot ka nang ma-reject ulit. Hanggang sa hindi ka na buo. At tandaan mo, mahirap magmahal ng buo kung ikaw mismo wasak sa loob. Ito yung nakakasakit lalo. Kapag iniisip mo na yung halaga mo nakadepende sa pagpili ng iba, para kang nag-a-apply sa trabaho na walang kasiguraduhan. Parang bawat araw naghihintay ka lang ng approval letter. Pero isipin mo, paano kung habang hinihintay mong piliin ka ng iba, nakalimutan mong piliin ang sarili mo? Dito ka madalas matatalo. Kasi habang yung tao na yon, busy sa buhay niya, masaya sa pinili niya, ikaw naman nakakulong pa rin sa rejection. At habang nakakulong ka, hindi ka makagalaw, hindi ka makaalis, hindi ka makausad. Kung tutuusin, hindi yung rejection ang tunay na sumisira sa'yo. Ang sumisira sa'yo ay yung maling paniniwala na hindi ka na sapat dahil doon. Sabi ni Marcus Aurelius,
If you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it. And this you have the power to revoke at any moment. So paano mo gagawing stepping stone ang rejection? Ganito mag-isip ang isang stoic. 1. Acceptance of reality. Una sa lahat, tanggapin mo na. Hindi ka niya pinili. Hindi denial, hindi fake positivity, kundi totoong pagtanggap. Kasi habang tinatanggi mo yung realidad, mas lalo lang lalala yung sakit. Stoic practice, premeditatio malorum, ang pag-iisip na pwedeng mangyari ang hindi mo gusto. Kung tanggap mo na from the start na pwedeng hindi ka piliin, hindi ka masisira kapag nangyari nga. 2. Detach your worth from others' choices. Ang halaga mo bilang tao, hindi nababawasan dahil lang sa hindi ka pinili. Ang worth mo nasa kung paano ka nagmahal, paano ka naging totoo at paano ka nag-grow. Hindi ito nakabase sa validation ng isang tao. Stoic reminder, you have power over your mind, not outside events. 3. Turn pain into growth. Gamitin mo yung rejection bilang energy para mas mahalin at i-develop ang sarili mo. Focus sa health mo. Build new skills. Ayusin ang career mo. Palawakin ang circle mo. Tandaan, hindi mo pwedeng kontrolin ang desisyon niya pero hawak mo kung paano mo i-level up ang sarili mo. Para kang warrior na natalo sa isang laban. Pwede kang sumuko or pwede kang mag-train ng mas malakas para sa susunod. 4. Gratitude for the experience. Alam kong mahirap pero ito yung ultimate stoic mindset. Maging grateful ka pa rin. Grateful ka kasi natutunan mong hindi lahat ng tao para sa'yo. Grateful ka kasi mas nakilala mo yung sarili mo. Grateful ka kasi binigyan ka ng pagkakataon para mag-grow. Kung iisipin mo, minsan mas blessing pa ang rejection kaysa acceptance. Kasi pinapakita nito na hindi mo kailangang ikulong ang sarili mo sa maling tao. Isipin mo si Seneca, isang stoic philosopher. Ang dami niyang setback sa buhay. Na-exile. Nawalan ng power. Nawalan ng influence. Pero sabi niya, sometimes even to live is an act of courage. Ginamit niya yung sakit at pagkatalo bilang inspiration para sumulat ng mga teachings na hanggang ngayon, ginagamit pa rin natin. Kung kaya niyang gawing legacy ang rejection niya, kaya mo rin gawing bagong simula ang hindi pagpili sa'yo. Kaya kapag hindi ka niya pinili, tandaan mo, hindi ibig sabihin na wala ka ng halaga. Ibig sabihin lang, may mas malaking growth na nakalaan para sa'yo. Gamitin mo yung rejection bilang fuel para mahalin ang sarili mo at i-level up ang buhay mo. Kung hindi ka niya pinili, okay lang. Pero ang mas mahalagang tanong ngayon, paano ka magmahal ulit nang hindi natatakot at nang hindi nawawala ang sarili mo? Dito papasok ang ultimate stoic mindset. Isang paraan ng pag-ibig na hindi nakatali sa takot, hindi nakakulong sa validation, kundi rooted sa freedom at tunay na pagmamahal. Gusto mong matutunan kung paano? Let's go. Kapag nasaktan ka na dati, madalas ganito ang nangyayari. Nagiging defensive ka, natatakot kang magmahal ulit. O minsan naman, sobrang clingy ka na kasi ayaw mong ma-reject ulit. Pero alinman sa dalawang extremes na yan, parehong problema. Kapag sarado ka, hindi ka makakatanggap ng totoong pagmamahal. Kapag sobra ka namang kapit, nawawala ang respeto ng tao sa'yo. At kung hindi mo alam kung paano balansihin, mauulit at mauulit lang ang cycle ng sakit. Ganito ang madalas na nangyayari. Pag nakakita ka ng bago, dala mo pa rin yung sugat ng hindi ka pinili. Bawat galaw ng tao iniisip mo, iiwan din kaya ako nito? Kaya kahit wala pa siyang ginagawa, nagiging paranoid ka. Resulta, nagiging toxic ka sa relasyon. At ironically, yung takot mong mangyari ulit, ikaw mismo ang gumagawa ng paraan para mangyari. Sabi ni Epictetus, ang attachment na sobrang kapit, yun mismo ang nagiging dahilan ng sakit. Kaya kahit na may bago ka ng partner, hindi ka pa rin buo. So paano mag-isip ang isang stoic pagdating sa love lalo na kung minsan hindi ka pinili dati? Ito ang 3 prinsipyo. Ganaw mahal ng malaya. Sa stoicism, hindi ibig sabihin na hindi ka na magmamahal. Ang ibig sabihin, magmahal ka ng buo pero huwag mong gawing alipin ang sarili mo sa resulta. Kung pinili ka niya, be grateful. Kung hindi ka niya pinili, be grateful pa rin. Dahil binigyan ka ng pagkakataon na magmahal, parang bulaklak, kahit hindi siya mapansin, nagbo-bloom pa rin siya. Hindi siya nagbo-bloom para mapili, kundi dahil iyon ang nature niya. Ganon din sa'yo. Magmahal ka dahil iyon ang nature mo. Hindi para lang piliin ka. 2. Magmahal ng may pagkakakilanlan.
Isang malaking pagkakamali sa relationships ay yung nawawala ang sarili. Lahat ng gusto niya, sinasakyan mo. Lahat ng ayaw niya, iiwasan mo. Even if that's who you are. Sa huli, sino ka pa ba? Ang stoic mindset, ikaw pa rin ang may-ari ng sarili mo. Yes, mag-adjust ka, mag-compromise ka, pero huwag mong isuko ang core values mo. Dahil kung tunay kang mamahalin ka niya hindi dahil pinilit mong maging ibang tao, kundi dahil naging totoo ka. Toysa magmahal ng may pagpapahalaga sa kasalukuyan. Sabi ni Marcus Aurelius, "Do not act as if you were going to live 10,000 years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good." Applied sa love. Huwag mong ubusin ang oras sa takot kung iiwan ka niya bukas. Ang tanong, minahal mo ba siya ng totoo ngayon? Dahil bukas wala kang kontrol. Pero ang ngayon, nasa kamay mo. Magmahal ka ng buo pero may wisdom. Magmahal ka ng tapat pero may hangganan. Magmahal ka ng totoo pero may dignity. Isipin mo ang isang stoic warrior na pumupunta sa laban. Alam niya pwedeng matalo siya. Pwedeng hindi siya bumalik. Pero does it stop him from fighting with courage? Hindi. Ganon din sa pag-ibig. Pwedeng masaktan ka ulit. Pwedeng hindi ka piliin ulit. Pero does it stop you from loving with courage? Hindi rin. Kasi ang tunay na stoic hindi siya natatakot sa resulta. Ang mahalaga ginawa niya ang tama. At nagmahal siya ng totoo. Kung hindi ka niya pinili, hindi ibig sabihin na tapos na ang kakayahan mong magmahal. Ang ibig sabihin lang, tinuruan ka ng buhay kung paano magmahal ng mas matalino, mas malaya at mas totoo. At sa stoicism, yan ang tunay na tagumpay. Hindi yung laging pinipili ka, kundi yung natututo kang magmahal nang hindi ka nasisira. Kaya kung nandito ka ngayon at iniisip mo, hindi niya ako pinili. Tandaan mo ito, piliin mo pa rin ang sarili mo. Piliin mong magmahal ng may dignity at piliin mong mabuhay ng may kapayapaan. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa kaibigan mong nangangailangan ng ganitong message ngayon. At tandaan, ang stoic mindset ay hindi lang para sa love life, kundi para sa buong buhay. Piliin mong maging matatag, piliin mong maging malaya, at piliin mong magmahal ng totoo.